Siyempre, napag-usapan nga natin kanina ang K-12 na pinapatupad nga ng gobyerno. Ngayon naman alamin pa natin ang mga detalye na ito. Hatid sa atin yan ni JC Tejano. Noong Miyerkules, napag-usapan natin ang kindergarten sa ilalim ng K+12. Sa ating diskusyon, ipinakita natin kung paano nakabase ang bagong sistema ng pagtuturo sa mother tongue language at kung paano inihahanda nito ang mga bata sa mga darating pang taon sa eskwela. Ngayong umaga, titignan naman natin kung paano babaguhin ng K+12 ang primary education. At syempre, kung paano nga ba nakakatulong ang Universal Kindergarten pagdating sa ganitong level. Katulad ng Universal Kindergarten, ngayong school year 2012 to 2013 din, sinimulan ipatupad ang enhanced curriculum para sa mga batang papasok sa grade 1. Samantala, ang pagbabago ng curriculum para sa kasunod pang level, yung hanggang grade 6 ay pasisimulan sa susunod na school. Sa pagpasok din sa grade 1, maliban sa patuloy na pagturo gamit ang mother tongue, ituturo na rin ang English at Filipino bilang mga subjects. Para sa dalawang subjects na ito, tututukan ang oral fluency o ang kakayahan sa pagsasalita sa mga wikang ito ng mga bata. Ayon kasi sa DepEd, ang pag-aaral gamit ang mother tongue ay magsisilbing pundasyon ng mga estudyante para mas mapadali ang pag-aaral sa Ingles at Filipino. Sinabi rin ng ahensya na pagkatapos ng grade 1, dapat bawat estudyante ay nakakabasa na sa kanyang mother tongue. Samantala, pagtuntong ng grade 4, mapapalitan na ng Ingles at Filipino ang medium of instruction o pangunahing wikang ginagamit sa pagtuturo. Sa bagong sistema din, isasama na sa curriculum ang pagtatalakay sa mga isyung tulad ng disaster risk reduction, climate change adaptation, at information communication and technology. Namang mahalagang malaman ng kabataan. Maliban dito, isinusulong din ng K+12 ang pagtuturo sa pamamagitan ng spiral progression. Sa ganitong sistema, ang mga aaralin ay tinuturo mula sa pinakasimple papunta sa mga pinakakomplikado sa pamamagitan ng pag-akyat ng baitang. Sinisigurado rin dito na konektado at integrated ang mga pinag-aaralan. Ayon din sa DepEd, sa elementarya pa lang ay makakakuha na ng kaalaman ang mga estudyante sa biology, geometry, earth science, chemistry at algebra na itinuturo lamang sa lumang curriculum pagtuntong ng high school ng mga bata. Pero syempre, mas higit na tututukan ng pansin ang mga subjects na ito pagpasok ng junior high school o grade 7 to 10. Sa susunod na linggo, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa junior high school at kung paano ito naiiba sa high school na meron noon. Kaya naman kita-kits sa susunod na linggo.